Kita mo. Ganda naman po. Kasi yung mga nanganak po, direct. Punta natin Yan yung mga si nanganak. Marcadoke po. Oh, naikot ka na. Yan, kapag nakakita na po natin na gano'n, malaki na po yung tiyan, dito naman po namin sila inilalagay. Para dito na po sila manganganak. Yan, 45 May days. mga ano na siya. Yes po, 45 days po silang nandito, dumedede sa nanay, ganyan. Tapos dito na din po namin tinuturuan paano kumain. After 45 days, iwan po si nanay, sina Piglet naman ay aawat na po natin doon sa grower house, sa winner house. Lilipat na sila. Yes po. Ang galing oh, may butas para makapunta yung... Para po may range pa din po. May naka-range pa rin yung anak. Di Si ba nanay sa- lang may iwan dito. Yes po. Di ba sa lupa po direct may iron. So may source na din po nila yung pag nakauungkal po sila, may nakukuha po silang iron. Although nagsusupplement pa din po tayo. Ang galing. Yan po, nakakalat po sila doon. Ayun na, doon na Pero sa kahit lahat yung mag-mix po maliliit. sila, Oh. yes po, may code po sila, kaya alam po namin yung anak at... Kanino yung anak at nino. anak. Opo. Pero walang kaso sa kanya na yung anak niya mapunta sa kabila. Wala naman po. Okay lang po sa kanya kahit dumedede din yung galing sa kabilang inahin. Opo. Walang problema sa kanya. Wala po. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Then ito po yung... Ayan, bagong anak po ito, direct. So ito po ay bagong anak. Mga ma'am, ilang days tong mga babies dito? 1 week na po ito. 1 week. Tricantera ba ang main na dahon na binibigay? Opo, tricantera. Pero sinasamahan din po namin pag may pagkakataon, malunggay po. And then yung mga saging, gabi, yan. Then ito po yung cryopreserved semen po ang ginamit. Ito na. So, ito sila. yung galing sa laboratory yung ano. Opo, inimbak po yung similya. Nang gaano tapos katagal yung similya, ma'am? 1 year po. 1 na-inimbak year. Kasi parang research po. Although naman kahit tumagal po siya na ilang taon pa, ay buhay pa rin po. Pero ito po yung trial po natin na successful naman po siya. Na nakabuntis po at naianak po talaga. Wow, ang gaganda ng bake niya, oh. Po. Kaninong semen yon? Kay Berkey po ito. Kay Berkey. Kay Berkey po. Kasi po ang mga bore po, iba-iba din po ang performance. Meron pong sa extension po dito sa lab natin, maganda po siya. Pero after extension po doon sa Nueva Ecija, biglang bumabagsak na. Si Berkey po naman, hindi masyadong maganda after extension. Then after manggaling sa Nueva Ecija, maganda naman. So ayan po siya. Ang ganda. Then ito po ay, yan, going pang-awat na po ito. Pwede na po siyang Pwede iawat. na. Then, kailan magsiselect ng for breeding? 2 months old po. Kasi po dun sa time po na yon, kita mo na yung sa male, mas kita mo na po yung testicle niya na hindi siya malaki or maliit or pantay po siya. Then kita na po yung sa kanilang vulva kung normal po yung size, kung hindi ba siya tabingi or hindi siya sarado. Yon, yung time 2 months po pinakamagandang 2 months. Opo. Normally yan, sa anak niya, pag nanganak ng 10, ilan dyan ang pumapasa for breeding? Sa farm po, mga 4 po. Breeders po sila. Yung talagang top lang po yung, para po pag pinasa natin sa farmers, yung top lang Best din of the po best yung, lang opo, talaga. yung pong magaganda lang po talaga. Then makikita nyo po, may mga piglets po kami iniaanak, may kulay. So bakit normal po? po siya kay Quezon. Kung baga sa I see. ancestor po niya, baka po may ganun. Then lumalabas po siya through generation po. May nakikita po kami pa Meron isa-isa, lumalabas. dalawa, opo. Pero ano yan? Pasado for breeding? Hindi. Pag ganun po ang kulay, matik lechonin po siya. Lechonin siya. Babae ka man o ano, lechonin po yan. Tune in na.
So automatic yan, may lalabas at lalabas mula doon sa ancestors niya siguro. Yes po. And then Hindi mo alam automatic kung yan saan for generation, pero may nalabas po talaga kay Quezon. Okay. Asan po si Marinduque? Nandito Ah, po. okay, punta natin. Yan. Tara, ito po. Sila po yung aming mga Marcaduque po. Oh, Yan. iba Galing rin po ha? sa Marinduque. Yes Iba po. rin. Tingnan niyo po yung kanilang nguso, mas maiigsi po. Pero yung halos kamukha po sila ni Quezon. Tapos sila po yung pinakamalalambing po. Hindi po siya talaga wild. Kahit po may anak siya, kahit hawakan yung anak niya, okay lang po sa kanya. 8 months old din po ito. Tapos may research din kayo sa Marinduque. Before po, yung pong conservation din. Pero sa ngayon po, ang gagawin po namin is yung performance naman po ng mga anak. Titingnan po namin kung at same na pakain, na environment, yung growth performance po ba niya is same si Quezon at si Marinduque or may much better po. Pero so far, ano ang difference ni Quezon versus Marinduque Si in terms Quezon of po performance? si Quezon po ay mas mahahaba and mas matangkad po. Mas mabilis Mas- po siyang lumaki ng Si konti Quezon? lang naman. Opo. Sa karne, Hindi ko po nalaman ang carcass po ni Marinduque, pero si Quezon po, maganda po, lalo po yung sa loin area niya. Opo, maganda po. Then may marbling po si Quezon. Opo, may parang marbling. kurubuta. May ganun na po siya. Kaya po yung mga farmers natin, mas kinocross po kay Berkshire kasi sabi nila ang ganda, tas matatag. Siya po yung nakitaan namin nung marbling, si Quezon po. Si Marcaduque po kasi parang nahirapan po siyang magpapasok nung time na nagtetest po ng ganon. Yun, kaya po wala pa siyang testing kung kamusta po yung kanyang carcass. Ang linis nila. Kasi po nakasemento po. Kasi Kasi nakasemento po. ang laki rin, ala. Ang laki rin. Bore. Tsaka po si Marinduque, direct, yung mukha niya, parang kumukulubot po ba? Yun po yung isa pang distinct features po ni Marcaduque. Tapos, same po ang mangyayari. Kumbaga, pag nakita din po namin na malaki na po yung tiyan, awat na din po sa farrowing pen, 45 days dadede, then awat na po. Tapos doon po sa grower house, doon na yung mga vaccination, castration, selection po ng breeders, yung mga for dispersal, yung pang fatteners. Yan doon Sa po. farmers, ma'am, anong mas gusto nila? Marcaduque or Q-Block? Q-Block po, yun po Q-Block. talaga hinahanap sa amin. Since siguro din po, mas alam po nila na kami yung nakapagparami po na ng Q-Block, then pinopromote po talaga namin na maganda siya, marami siyang mga anak, mas mabilis siyang lumaki. So pag may pupunta po talaga, Q-Block po ang gusto namin. Opo. Nationwide yan na pumupunta dito, Q-Block ang hanapin. Opo, mapa North, hanggang Visayas pa lang po kami. Kasi Okay. sa Mindanao po, hindi naman sila masyado po. Pero si Q-Block po talaga ang hinahanap. Opo. Yung mga farmers na nag-aalaga, magastos ba para sa kanila mag-alaga? Hindi po. Ang ginawa po namin direct, kumbaga, tinuturuan din po namin sila mag-mix ng mga, yung nakukuha po Yung sa sarili paligid. nila, feeds. Yes po. Kumbaga, mga gabi. Haluan mo lang siya ng molasses. Sa drum, lalagyan mo lang ng asin, then tubig. Ferment mo siya for about 7 to 10 days. Yun, may pakain ka Bago na mo po. ipakain. Yes po. Tapos yung mga nakukuha po nila ng mga rejects na vegetables, galing po sa mga farmers, pinapakain po nila. Kumbaga, sabi nga nila, nandyan si native pig, pero hindi nila nararamdaman na may alaga po sila na baboy. Kasi yung pakain nandyan din po Nandyan sa lang. paligid. Opo. Kumbaga, pag sa profit, matagal po siya, pero... Walang yung gastos masyado. Opo, yung kita nandoon. Opo. Yun po yung kanilang sinasabi po palagi sa amin. Kapag, Tapos yun nga po, pagka may mga na-encounter po kami na oversupply, yan kami din po yung, dito po may naghahanap po dito. Malakas po yung demand. Kumbaga, ang hirap lang po ng transport, pero yung demand nandyan po. Opo. Yung mga interested, paano sila Okay, of course, pag farmers, group of farmers, di Yes ba? po, FCAs.
Anong ibig sabihin FCAs? Farmers Association po. Opo, sila. Farmers Associations and Cooperatives. Yes yan. po, opo. So, grupo. Opo. Bibigyan nyo sila. Yung grupo. Basta po magle-letter po sila, Okay. i-address po kay Director, attention po kay Doc Rene, then bababa po yun sa amin once approved. And then in the time po na ready na yung animals, pipick upin na lang po nila dito. Ano ang reason pag nadi-disapprove? Reason po is malimit, nabigyan na po sila, Okay, and then nagre-request po ulit. Yun lang po naman. Okay. O kaya po, solo Give- po siya. give yung chance to others. Opo. Kumbaga, and then kung sinasabi po naman na tinamaan daw po ng ASF, kaya naubos, yun po yung time naman na imo-monitor po namin kung naubos ba talaga o binenta ba. Yun. Kumbaga, pag nalaman po namin na talaga pong tinamaan, Totoo. may mga pictures, talaga pong inalam po namin sa munisipyo, ayun, binibigyan po namin sila ulit. Para po makabangon po ulit yung Okay. farmers. But of course, importante rin yung private sector. Yung, Yes okay, po. yung mga gusto Mga mong negosyante, negosyo. opo. Paano naman sila? Sila po, may ginawa kaming project, yung Cradle po, yung Public-Private Research Collaboration naman. So, Okay. pinondohan po ito ng DOSTP card. Binigyan po sila ng baboy, binigyan po ng laboratory. As counterpart naman po ni private, siya po yung sa ibang equipments. Oh. So, yon dahil po doon, natulungan po natin siyang magparami. Markaduke po yung pinromote po natin doon. May kaunti din po siyang Quezon Black. Then, dahil nga po siya ay negosyante, natutulungan po niya, nung nagbalik na po siya ng parang pinakabayad, na sa mga maliliit po na farmer niya po binigay. So, yung sa Cavite po yun, marami po siyang natulungan doon. Tapos, as part din po na dispersal ng center, dinagdagan po natin kung ano po yung naibigay ng ni Sir Ian Cabriga po. Dinagdagan po ng center para po matulungan yung farmers po sa Cavite. So, ganun po yung... Maganda yun kasi para mapabilis. Kasi Yes syempre po. yung private sector may resources. Mas magaling po sila. May Opo. resources. Mas magaling po Oo. sila. Yun po sana yung mangyari po. Ang native pig po, ang kulang po sa kanya, kumbaga, wala pong feeds talaga na para sa kanya. Unlike po si Itik Yung formulated. Pinas. Opo. Kung meron pong formulated na magagawa na angkop para kay native pig, tingin ko po mas marami po yung farmer na mag-aalaga pa. Kasi ready na yung feeds, hindi ka nagagawa. Di ba po ang farmer, dami na niyang ginagawa. Pag gagawa pa ng feeds, parang dagdag burden pa Kaso sa kanya. pataas ang cost niya. Ang target po namin is yung feeds na maging low cost po. Low cost. Opo, low cost po talaga. Kumbaga yung nasa paligid lang, pero well formulated po sana. Opo, yun po yung isang target po sana ng center na magawa. Ayan. Any private sector pwedeng makipag-collab Yes po. para mapabilis. yes And po. then yung findings nila, somehow parang nagre-research na rin sila, no, ma'am? Yes po, So, kasi minomonitor po natin, natatanong po, kamusta po yung performance? So, isasubmit nila yung findings nila. Opo, pero kami na din po yung pumupunta Okay. para hindi na po hassle sa kanila na mag-report. Ayun po. I see. Mahirap din kasi yung reporting. Opo, tinutulungan na lang po namin sila na may monitoring po. Lalo po doon sa mga nabibigyan po natin, may mga monitoring po tayo. Ayan. Opo. Okay, ma'am. Gusto niyo po yung grower house po, ay Sige. silipin din po ninyo para makita niyo po yung galing naman po dito. Taga saan po kayo, Direk? QC. QC. Nandun po kami kahapon. Sa Bai? Apo. Nag-uwian po kami ng Doc Rene. Lunes po, tas uwi. Martes uwi ulit. Gawa naman po nung swine repopulation project po. Oh, puti. Puti po. Saan po ano yan? Bali may mga na-validate na pong farms. Yun, sinasala po namin kung sino po yung may kakayahan po mag-alaga nung mga ibibigay po natin. May na-feature ako doon sa Cavite na nagre-repopulate sila. Ay, ano po kayang farm yun? Sa silang Cavite. Sa silang. May mga ano po kasi nagkukulang po sa requirements kaya hindi po nabibigyan agad. Pero pag po okay naman yung requirements, yun, gino-go na po namin. Okay, ma'am. Ma'am Be, eto naman. Yan, may brown na naman. Ito po may yung ating brown mga winners and growers. So, lahat po na nanggagaling doon. Dito Mga pupunta. paanak natin. Opo, dito na po sila pag inawat na po sila dun sa kanilang nanay. So ito mix pa dito, hindi pa Mix to po na yan. Opo. Sila po yung magkaka-batch, pero hindi po naman same age. Pero a week po yung pagitan. Kumbaga, sabay-sabay po nga awatin. Then yan, dito muna po. So may lumabas na brown, may lumabas na batik.
Yan, pang lechon po yan. Pag Lechon ganun yung po. mga yan. Yung mga pure black po na maganda po natin maseselect. Yun Sila yung po for mga breeders. candidate for ano na, Apo, for yung po breeding. hindi maseselect, fatteners pa rin po. Ito naman po, kaya po may white. Trial lang po na may kinross po si White Durok. Yung nakita niyo pong puti doon. Yung puti kanina. Sa native. So, ganito po yung itsura ng F1. Parang gray. Ng F1, po. Parang may puti siya pero black yung balahibo. Yes po. And then, mas dominant po yung white. Mas marami po lumas na white kaysa black. Yan. So magkakapatid tong 5 na to. Apo, magkakapatid po sila. I-meat processing po, kaya nandito pa po. Meat processing. Then, ito naman pong kabila, ito po ay F1. Kapatid po nila ito. Dahil maganda po siya, sinelect po natin breeder. For breeder po na namin to. dito kay Brownie para kita po namin anong namang lalabas. Extra experiment lang po. Kaya pinagko-cross po namin. F1 to native na spotted. Native na spotted. Opo. Quezon Black, pero Quezon Brown po ang tawag ni Doc. And Spotted na brown and yes black. po. Ganda rin niya. Ganda rin po niya. And kasi po, ang pinopromote po ay yung, dapat daw po, ang native po ay black. Pero pag nakikita po namin si Brown, fast grower, tapos siya yung maraming mga anak, sabi namin, baka dapat bigyan din po ng chance. Na, opo, sayang po kasi native din naman siya. Tapos, matibay din siya. Tapos siya yung maraming mga anak. Why not bigyan po ng chance na kahit brown siya, igawin siyang breeder. Eto po naman, pag malaki na po yung kalinga, Ito si Kalinga. anak po siya nung board doon. Yan. Yung, Magkakapatid po nakamedyas. yan. Opo. Yan, tanyo po, malaki-laki po yung tala sa noo. Tapos mas maliliit po yung tenga, malalaki po yung tiyan. Yan, sila po yun. Selected na rin po. Ito hindi pa. Hindi, ano po siya, for fattening lang po. For fattening lang siya. Hindi po siya, hindi po siya fast grower. Kumbaga, ang Si tagal Kalinga. po, opo, ang tagal po niya lumaki. Kumbaga, hindi po namin siya ma-promote ng... Pero po, cute siya pag lechon kasi bilog na bilog po yung itsura. Pero yung sa, syempre po, ang gusto ng farmer, mas mabilis po lumaki. Hindi po namin siya ma-promote ng ganun. Then eto po, papunta po to na Ifugao hindi pa lang po maibiyahe kasi may mga permit pa pong ginagawa. Pero going Ifugao naman po ito. Wow. Although meron po silang native sa kanila, mga ganan po kasi yung Gusto nila kalinga- rin. Gusto po Gusto nila nila yung rin black. Kasi mas mabilis po lumaki, nababasa po nila sa YouTube, nakikita sa Facebook. Mas maganda yung kayo black. Kaya yan po, dadalhan po natin. Kaunti lang po yung baboy natin dahil once po ready na talaga po, out na po kami ng Out out. na Kasi naman. yung feeds din po, baka magkulang po, wala po kami ipapakain. So that time po na ready na, di out Dispose na yan. kaagad. Yes po. Out na po ng out. Kung Ito po. bibilhin mo, private sector, bibili ng trio, how much? 9,000 po yung tatlo. Mura lang. Ano na po yun? 20 kilos na po yun. Yes po. First 10 kilos po. Halos is- ano na, konti na Pag lang, nag-hybrid mag-aanak na. Yes po. Tapos pag lechonin po, 150 per kilo lang po mabibili dito sa center. Kung ililitsyon. Di ba 20 kilos po, 3,000 lang po yun. Kaya po nag-aagawan po sila, kaya lang po ay tatlo-tatlo lang. Ang pwede. Para mo mabibigyan lahat, para makita. Ito po, for Ito, lechon po maganda to. to. Lechon to. Opo, kaya po siya gumanda, kina-straight na po namin. Pag kina-straight po kasi mas ganda. mabilis pong gumanda yung baboy. So, unselected po siya dahil po yung mga paa po, parang hindi po masyadong maganda. Kaya po, yan. To wrap up yung Yes, ating discussion. Ang ating native pig po ay malaking tulong po sa ating animal industry. Kumbaga siya po yung mabilis alagaan, kaunti lang yung pakain mo, and kahit hindi sophisticated na lugar, pwede mo siyang ilagay. So kung gusto talaga nating tulungan po yung ating mga magsasaka na mag-alaga ng baboy sa maliit Na puhunan. meron pa rin namang kita. So yun po, yung ating native pig. Yeah. And nakita natin yung research nila, no? Talagang nag-performing, maganda yung performance. Yes po.
Pero siguro appeal to the upper management, siguro sa gobyerno, suportahan ng research. Kita niya naman yung Yes struggle po. nila rito. Imagine mo, rule ng gobyerno, kailangan mo nang dumapa yung kulungan bago ka makapag-request ng panibago. Ng bago, Eh, yes po. paano yung welfare ng animal pag, di ba, Opo, kung sira-sira yung mga facility. Yes po. Sana makita po din yun ng Sana makita ating nila. government. Yes Oo, po. yun- Para yun mas malaki dapat. pa po yung impact na mabigay po natin sa maliliit po nating magsasaka. I-prioritize. Yes po. Sana po. Hanggang dun na lang. Ay, ma'am, paano kayo makokontak? Opo. Meron po kaming Facebook page, the Bureau of Animal Industry, National Swine and Poultry Research and Development Center. And then naka-flash po doon yung aming telephone numbers opo, and email. So kung may inquiries po or katanungan, pwede nyo po kaming kontakin. Ilalagay din natin dito sa video description box. Click nyo lang yung description. Yes Makikita po. nyo yung mga lahat ng contact details Opo. ng center. Yes Ma'am Bea, thank you so much. Thank you po. Gusto kong magpasalamat kay Doc Christian Dakigan, ang Director ng Bureau of Animal Industry. Dahil sa kanya, nakabalik tayo ulit dito sa center. Yan, at kitang-kita naman natin yung ginagawa ng Bureau of Animal Industry at ng National Swine and Poultry Research and Development Center, headed by Doc Rene Santiago. Yes po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.